buhay, aming lakas, aming mga boses, ang lahat sa aming Panginoon. Patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat na binigay niyo po sa amin, lahat ng ginawa niyo at kung sino kayo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po at lagi niyo po kaming iniingatan, pinoprotektahan, binibigay ang mga pangangailangan namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal niyo sa amin sa araw-araw, kahit hindi kami karapat-dapat. Panginoon, nandito po kami, nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong pangalan dahil kayo'y sapat. Ang biyaya niyo naghumabaw at maligaya kami dahil nasa puso namin kayo, nasa buhay namin kayo. Kaya kami nagdidiwang, nagsasaya dahil naalala namin dahil kayo'y pinanganak upang kami iligtas sa aming mga kasalanan. Kayo'y pinanganak upang ipakita na kayo'y makapangyarihan at walang kasalanan dito sa mundo na hindi nyo kaya patawarin. Kaya nandito kami, Panginoon, na may sigla, may saya sa puso namin dahil alam namin na kung kami humingi ng kapatawaran, papatawarin mo po kami. Panginoon, nagpapakumbaba po kami ngayon sa inyong harapan. Linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, aming mga katawan. Nawa'y maging masamyong ating Panginoon sa inyo, ang aming mga papuri, ang aming mga pasasalamat. Tunay nga po dinadakilan namin kayo, ang aming Ama. Pinapasalamatan, pinupuri, idinanas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. And now for our call to worship. Magandang umaga po sa lahat. Merry Christmas. Sa ating pong our call to worship, ito po ay nasa Philippians chapter 2 verses 9 to 11. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee will bow in heaven and in earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Amen. Handa na ba tayo magpuri sa Panginoon? Balikin ka ng malakas na palakpakan. Let us praise and worship the Lord. He is our Emmanuel. God is with
we glorify you, Lord. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Joy to the world, all the night that
ay tuloy na araw. Paskong nagdaan, di na bago kailangan. Ngayon ay Pasko na magpasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magawian. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang araw natin pinakabumitin. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagahari. Sabay na! Pasko na naman, okay tuloy ang araw. Paskong nagdaan, di na bago kailanman. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay nagawian. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Araw natin pinakabumitin. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagahari. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Araw natin pinakabumitin. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagahari. Ang pag-ibig nagahari. Amen! Amen! And amen! Maaari na po tayo mapagpo. Maligayang Pasko sa bawat isa sa atin. Merry Christmas! Kapatid! Sa mga kapatid! Kasi sa Wednesday, no? Hindi na tayo kikita-kita eh. Kasi kanya-kanya tayo. Purihin ang Panginoon, muli ay sumapit na naman. Sabi nga ng kanta, ang Pasko ay sumapit. Sumapit na naman ang Pasko. Wow! Meron niyo po buong 2025, no? Yung haba-haba yun. 365 days. So, hindi na naman. Kasi sa ano. So, ang tagal, ang layo, no? Pero nakita natin maraming pagpapala si Lord. May mga pagsubok, may mga kahirapan, may mga kasiyahan naman, may mga iba-iba. Pero lahat ng iyon, sabi ng Panginoon, dapat natin ipagpasalamat. Amen. So, ngayon po, sino ang mauunang magpasalamat? Wala. Ayan, si Ate Nilda. Ate Nilda, dito parang. Halika na. Ang ganda-ganda po eh. Sige na nga, asan mo ah? Ako nagpapasalamat at Lord na makabalik ako dito galing ko dali kasi yung pamangkin ko na galing ko nagpa-birthday sa kanila sa BBC kaya ang traffic naiinis na siya sabi, Mama, iiwan na kita dyan sabi nila meron ako sa Facebook natin pag hindi mo ako sinunod dito hindi ako ang promise talaga awan na gusto ko lang lang na inuwag salamat sa pag-aray nila sa amin na ito naman ang hirap lumuwas na ang traffic talaga sabi, ano na kami
live na pinagkaloob kay Liz. Paggabi, nagulat kami, gusto sumunod ko sa mga Liz. Kasi gusto niya daw, pagdating na alas 12, sama-sama kami babati sa kanya. So, ulinan ko sa kalagdagan sa ako na hindi sinisang sila. So, ulinan ko sa kanyang buhay. Masaya ako na alam na ako Kami ko gusto eh. Si Tita Ingay. So, automatically, wala pang meron dami din review. So, okay na lang. So, nakakalipat hindi pa na rin sa kanilang opisina. So, tumawag siya, yung pala, may pending siya. Yung sa telephone niya, hindi pinagpumahan kasi kumbaga, kailangan meron daw na specific na mga sintalagay. Eh, pagdating namin sa same page, yung doktor, magbabakasyon nga, January 8 ang balik. Eh, ang 6, January 8, so hindi pwede. So, ako, di nawala kasi ng pag-asa. So, mabay kami yung hindi na sa ibang hospital. Tumawag ko sa ibang hospital, wala siyang clinic. Sabi ko, ano na, nagiging sabi ko, hanap na rin tayo ng pag-sentro. So, nag-pray ko rin ako, kasi nag-pray tayo, ako naman yung parang kinabahan, then nanulay yung mata ko. So, sabi ko, baka mamaya, ito pala ko na ulat, hindi ko alam. So, gusto siya magpapacheck up ako ng grupa, oo, ako yung nagpacheck up. Kaya lang, yung kaibigan ng doktor, sabi niya, umuwi ka na, wala yan. I-compress mo lang, sabi niya gano'n, baka na-irritate sa pabango. Eh, si Dave na nag-spray ng pabango sa isang yan. Eh, siguro nakustos ko, kaya namula. Eh, di, so okay na. Pero, doon tayo ngayon, parang hindi ka po ni Lord na tumawag kami sa Westlake. So, sabi ko, ako na pinakita sa tawanan, tumawag kami sa Westlake. So, nandun yung doktor. Kaya sabi naman, baka hindi na ito pagkakailan ng card, parang gano'n. Sabi ko, sige, okay lang. So, na-voice kami, pinag-park ko. Sabi ko, yung doktor. So, sabi ko talagang, pag yung Holy Spirit speak sa'yo, pinakinggan mo, makikita mo, nasa yung power talaga ni Lord, no? Kaya naman sa akin, ignore natin. Kaya yun na sabi kayo na, pakinggan mo lagi yung Holy Spirit. Kasi siya yung magagay sa atin. Sabi ko, kung nag-ignore yung naramdaman ko yung ano na yan, parang hopeless kami. Eh, irritate kami siya kasi nga, siyempre, ang dami niyang narinig eh. So, yung bakasyon niya, stressful. Sabi niya, hindi ko kasi parang araw-araw na naawa na siya sa akin, kaya minsan nagko-commute siya. Kaya sabi ko, may way si Lord na may answer. Sabi ko talaga, kailangan lang na i-glorify natin. Kasi Lord, ang Holy Spirit, pakinggan. So, lahat ng bibig. Salamat sa Panginoon kasi talaga tuloy na yung alis niya. Huwag masakit kasi hindi na lang bigay. Pero ganun pa rin masalamat sa Panginoon at nakasama natin kami. So, thank you kayo. Amen. Amen ng Panginoon. Amen na napakahalaga ng ating kalusugan. So, salamat sa Panginoon. Meron pa po, pasasalamat. Ako siguro na lang. Ako muna, pasasalamat po ako sa Panginoon. Nakapiling ko kayong muli. Dalawa ni Brother Eduardo. Kaya naman, papasko kami sa Pampanga. Sabihin ko na sana sa mga bata, punta na kayo dito. Kayo na lang pumunta. So, praise the Lord po. Doon na hindi pa kami nakakapitan ng kuryente after Christmas daw. Dapat December 6 na dito lang kami eh. Eh, paano? Biglang, uy, kakapitan na kayo ng kuryente. Eh, siyempre, gusto namin makapitan ng kuryente. Eh, di punta, sugod kami sa Perco. Eh, di update kami. Bukas-bukasan lang daw. Bukas-bukasan hanggang ngayon, wala pa. So, ano pa man, purihin ng Panginoon. Kasama namin kayo. Totoo po yung sinabi ni Ate Nilda. Kasi yung pagbibiyahin ko kami ng Friday, eh grabe po talaga yung traffic. Sobra. Buti na yung pasawag na Skyway. Hindi na masyado. Uy, papunta lang na hindi na bumper to bumper. Hanggang Santa Rosa, sobrang
siguro sabi ko nga, baka hanggang Batangas na yung traffic na yun. So grabe po papuntang Manila. Sobrang po traffic ang Manila ngayon. Kaya siguro pupunta kayo ng Manila yung madaling araw. Kasi pagka talagang may araw na, start na talaga yung midnight. So talaga sobrang traffic po. Kaya puri na Panginoon, papunta ng South, hindi naman masyadong traffic. Kaya papuri sa Diyos, pasasalamat. Meron pa po hahapon sa ating pasasalamat, Tita Jo. Magpapasalamat ako doon sa pag-iingat kahapon. Ang layo ng pinuntahan namin sa Teresa Rizal. So, yun nga. Umaga kami umalis kasi talagang matraffic. So, pagbalik naman namin, parang bagyo sa Rizal. Kaya wala akong makita sa daan. Pero salamat ko sa pag-iingat ni Lord. Kasi nahuwi naman kami hapon na rin gabi na. So, thank you kay Lord sa nagminang kasi ako sa kasali. Minang na naman. Yeah. So, thank you kay Lord sa blessings na pinagkakaroon. At salamat sa pag-iingat niya sa araw-araw. Doon tayo dumadami, ano, Nina? Papuri sa Diyos. Meron pa po, kung wala nang kahapon, yung mga nagkagandahan doon sa likuran. Sige po, tayo po ay manalangin na. Sumadali po tayo magpasalamat ulit sa ating Panginoon. O Panginoong Diyos, na magkapangyarihan sa lahat, kundi Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa inyong katapatan, kapuginan, ng dakilang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, sumapit na naman ang Pasko at nararasan na naman namin ang buong isang taon, Panginoon, na kung saan nandun kayo, Panginoon, upang kami samahan, gabayan, anuman, Panginoon, ang nangyari sa aming buhay, lagi kayo nandiyan, Panginoon, kasama namin. Kaya, pinupuri namin kayo, Ama, pinapasalamatan at pinakakilang iyong pangalan, Panginoon, sapagkat napakabuti niyo po. Lord, maraming salamat. Uli, magkasama-sama kami, magkakapatid, upang itaas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Naging masaya, Panginoon, sa araw na ito, at patuloy na magkaisa kami, Panginoon, sa aming pong mga alhilain, sa aming pong pasasalamat, sa aming pong celebration, Panginoon, na kung saan ikaw ang aming ginugunita, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa mga nagdaan na araw, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na napakaraming mga pangyayari, kalamidad, Panginoon, sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, Panginoon, ang war, ang lahat, Panginoon, na nangyayari ang Diyos. Lord, narito kami, Panginoon, tagumpay pa rin, Lord, hindi po kami magugubo, Panginoon, ang anumang kalamidad na ito, kung maging sa anumang problema at suliranin, Panginoon, dahil nandyan ka sa aming paligid, Panginoon, nandyan ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, ikaw ang nag-protect at ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Purihin ka, Panginoon, maging sa mga kasiyahan na kasama ka namin, Panginoon. Maraming salamat po. At sa nalalang, di pa namin gawain, Panginoon, na kung saan kami po ay magdarapos ng aming po Christmas party, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na namin ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, aming dakilang Diyos. Kung ako sa magdalangin, sa matawas sa pangalan po ng butong na anak na si Jesus, kasama ng Banal na Espiritu Santo. Amen. 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 I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I
grant us salvation. That blessed Christmas. Singing our hymn this morning. Let's go. Tell it on the mountain. Go, tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds hear their watching, or silent fast by night, behold throughout the heavens there shone a holy light. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds hear and tremble when blow upon the earth. Run all the angels forth that hail our Savior's birth. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Down in the lowly manger, the humble Christ was born, and God's in the salvation, that blessed Christmas morn. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on one more time, someone else. Go, that Jesus Christ is born. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Amen. Hello. Pag-usap natin natin mga Biblia. Dito po sa book of Matthew chapter 2. Okay? Dito po ang lahat na tumayo kung bigay ng salita. Matthew chapter 2. Sa dito, noong nang pinanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa panahunan ng Haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtatanong na saan ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya ay sambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niya lahat ang mga punong pare at mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat
ganito ang sinusulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, sa lumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pasto ng aking bayang Israel. Sapagkat lihim na pinatawag, pagkatapos lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin niyo mabuti ang sanggol. Kapag siya inyong natagpuan na, ipagbigay niyo alam sa akin upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Pagkatapos sila makinig sa hari, ay lumakad sila at naroon. Ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay namuna sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kinaroonan ng sagot. Labi silang nagalak na makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sagot na kasama ng kanyang ina, si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan ay nihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, pamangyan at mira. Palibhas ay dinalaan sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik. Kay Herodes, nag-iba silang daang pauwi sa kanilang lupain. Okay, nanalangin tayo. Father God, salamat po Panginoon sa umagang ito. Bigay sa amin. Lord, manguna kayo sa amin sa oras ito. Cover us with the precious blood of Jesus. And empower us with the Holy Spirit of God. Lord, samahan kami maging sa aming pagbalay-bulay na iyong salita sa umagang ito. Patubayan mo kami at gabayan, Lord, maging sa araw na ito, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang aming mga kapatiran na hindi namin kasama ngayon, Panginoon. I pray in the name of Jesus, ingatan mo sila at patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Lord, help us, Lord, to seek you and find you as we seek you with all our hearts, O God. Dalangin namin ang bayan, Panginoon, Pilipinas. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong ingatan po, Panginoon, na kami po ay hanapin kayo ng buong puso at aming masusubukan. Gaya ng pangako niyo po, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, na kayo po ay dumating, Panginoon, nung gabing iyon, Panginoon, na kayo po isinilang, Panginoon, sa mundo ito. Lord, purihin po kayo, Panginoon, dahil kayo po ay narito upang kami po ay iligtas sa aming mga kasalanan. At ito po aming samot dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayong panahon ay araw ng Kapaskuhan, no? So makita ko natin na yung mga tao ay busy, no? Makita mo yung traffic sa lansangan, no? At ayun, no? Yung busy ng Christmas, no? Okay, so ngunit yung tanong po dito sa atin ay how would we celebrate the birth of Christ? No? Paano natin yung i-celebrate? No? I-celebrate yung kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Alright, no? So, maraming mga tao masasaya, no? Kapag Pasko. No? Kaso lang, maraming tao ay hindi masaya. No? Kasi sa kanila, kapag Pasko, kailangan marami kang pera. No? Marami kang handa, marami kang kasiyahan. No? Alright. Pero alam natin, no? Yung Pasko, kaya nga yung Panginoon ay isinilang sa isang saksakan. Di ba? So, nung Pasko na yon,
ang Panginoon ay parang sila kapera-pera. Pero sabsaban yung kanilang tulugan. Buti pa si Baby Sherry, ha? Talagang pinaghandaan talaga ni TJ ng magandang cream. No? Basta sabi niya, basta kasi minsan lang talaga pinanganak yung anak niya naman. No? So, binili niya talaga yung high-end na cream. No? Kasi sabi niya, minsan lang daw. No? So, ang ganda ng kanyang tulugan. No? Pero yung Panginoon ay yung kanyang cream ay isang sabsaban. No? Ito po ay kainan ng mga hayop. At ano po ito po ay next list. Ano ba? Ayan, no? Yan siya, no? Bato na matigas. No? Doon ipinanganak ang Panginoon. No? Yung pa na yan, medyo, no? Medyo madalim na konti yan. No? Kasi ganito yan, no? Alam niyo ba, bakit dito ipinanganak ang Panginoon? Yung tupa na iaalay sa Diyos ay ilalagay yan. Kasi ito, bato siya, kaya kahit suwagin siya ng ibang mga tupa, hindi siya maano kasi protektado siya ng yung bato na yun, matigas siya na bato. Okay? So, hanggang ay iaalay yun sa Diyos, yung tupa na yun. At yung Panginoon mismo, exactly, kaya pala nilagay sa dyan, hindi cream, no? Kaya hindi siya binilan ng cream. Kaya naman nila binilan. Si King Gia, kaya naman bili ng cream eh. No? Kawas mo yung Diyos, no? Pero pinili ng Diyos na ipanganak sa diyan. Kasi yun ay isang pinapakita na katulad siya ng isang tupa na iaalay sa Diyos. No? Walang kapintasan. No? Kaya yung Panginoon, nung gabi ng Christmas, ay wala silang kaperte. No? In fact, ipanganak siya hindi sa mga hotel. No? Sa isang bahay ng mga hayop. Okay? No? So, kaya tamat ang tao, walang rason, no? Na hindi niya ipagdiwang yung kapanganakan ng Panginoon. No? Kung wala siyang pera, walang rason na malungkot siya. Kasi yung Panginoon ay naipanganak sa isang matigas, no? Matigas na lugar. Isang sabsaban, no? Na hindi dapat sa mga bata na minamahal natin. Huh? Okay, so now, dito sa ating binasa ngayon, makita ko natin dito na una-una, okay, nauna-una dito, paano natin ipagdiwang ang kapanganakan ng Panginoon? So, una-una dito sabi dito, we must seek Him and we will find Him if we seek Him with all our heart. So, ibig sabihin dito, yung hanapin natin talaga ay hindi yung mga regalo na naibibigay ng ating mga ninong-ninang, yung ating mga anak, kung tayo mga senior na ngayon. Huwag tayo magtatampo kung hindi tayo binigyan ng kanilang bonus. Diba? Kasi yung Panginoon, eto siya, no? Yung mga pantas, ito yung hinanap nila. Hindi regalo yung kanilang hinanap. Nung gabi ng Christmas, no? Hinanap nila yung Panginoon. No? Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa na ipanganak. Alam mo, itong mga tao ito, sabi dito, hindi sila mga Bible scholars, no? Sila mga pantas. Alam mo yung pantas? Sila yung mga wise men, no? Magtatalinong tao, katulad sila ng mga kina Plato. Yung mga philosophers, no? Sila yung mga astrologers. Diba? Kasi sabi ng Panginoon,
bawat isa na tao ay binigyan niya ng karapatan na hanapin siya, no? In fact, sabi ni Paul, sabi niya, walang excuse ang tao na hindi siya manampalataya sa Diyos kasi deep inside of him, na doon sa puso niya, na mayroong Diyos. No? Given yan. So, binigyan tayo ng, tawag natin, no? Halimbawa, pag ikaw nagkasala, anong mangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng conscience. Mayroon tayong conscience. Di ba? God has given us conscience to seek Him, that there's God. No? Nilagay yan sa tao. Kaya nga yung bata, makita mo minsan ng bata, bakit parang kilala na niya ang Diyos? Kung makita mo si John the Baptist, no? Nung narinig niya yung boses ni Maria, di ba? Tumalong-talon siya sa loob. O bata yun. Ibig sabihin nito, yung mga bata, narinig nila yung salita ng Diyos, naiintindihan nila ang Diyos, no? Kahit sila'y bata pa. Kasi sabi ng Biblia, sa bibig ng bata, ay nilagay na ng Diyos yung papuri. So, ibig sabihin, nandoon sa kanila, no? Kilala ng bata yung Diyos. Kung makita natin, yung Panginoong Isus, nung dumating sa Jerusalem, hindi siya kilala ng mga leaders, no? Ng mga Pharisees, yung mga mayayabang na mga, kunyari, mga magaling sa salita ng Panginoon. Ngunit kilala siya ng mga bata. Di ba? Nung siya dumaan, imagine, yung mga bata ay nagpuri sa kanya. Basta na lang nagpuri. Di ba? Kaya huwag natin maliit yung bata. Bata ka, huwag kang punta sa church, makulit ka lang doon. No? Yung bata, bibigyan mo sila ng Panginoon. Yung kakayanan na makilala siya. Kaya, nalala ko dati si Gab, no? Maliit ako si Gab, no? 2 years old pa lang, no? Bakit alam niya na pag linggo, alas 5 pa lang, magsisigaw-sigaw na yan, no? Mama, simba! Di ba tama mo yan? Gab, no? 2 years old, no? At bakit alam niya, Sunday, baka nag-aaral naman siya ng Monday, Tuesday? Hindi. No? Basta alam niya, pag linggo ng umaga, automatic yun. No? Magigising niya siya at magsasabi, no? Mama, simba! Ganon. No? Kasi bakit? Ito na sinasabi natin, no? Na binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan na makilala siya. No? Dito natin makita na tayo talaga ay nilikha ng Diyos. Diba? Kasi itong mga tao ito, hindi nila narinig si Billy Graham. Hindi nila narinig yung mga sikat iba Diyos. Yan alam nila, ibang anak ang Panginoon. Sa pamagitan ng kanilang nakikita. Kasi sabi ng Panginoon, God revealed to man His creation. So, yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya ang tao, hindi pwede na matakot na impyerno. No? Kasi wala nang may nagkuhan sa akin Hindi ko alam. No? I tell you, sabi mo, walang excuse ang tao. Kasi nilagay ng Diyos yung revelation through nature. No? Kaya itong mga pantas ito, nakilala nila na si Kristo through nature, through stars. And of course, through dreams. Dahil hinanap nila ang Panginoon, talaga makita mo na sila ay ginabayan ng Panginoon. Ginabayan sila ng Panginoon. Kasi yun sabi niya hanapin ako ng buong puso at masusumpungan mo ako. Diba? Okay? So, yun po, no? Kaya tayo mga Kristiyano, sabi ko niya, sa Matthew 6:33, sabi niya, seek ye first. Now, alam mo yung word na seek ye first, no? It is a linear action. Ibig sabihin, dapat huwag po tayong tumigil. Keep on seeking the Lord. No? Patuloy mo hanapin ang Diyos.
Katulad yung mga anak natin, no? Kilala na tayo mga anak natin, no? Pero pag hindi mo sila tawagan, hindi sila sasagot. Tama? O tayo din, no? Yung mga magulang, kilala tayo ng mga magulang nila, no? Pero kung hindi na tayo abutin, no? At tawagan o kaya puntahan, hindi tayo makipag salamuha sa kanila. Di ba? Ibig sabihin, ganun po yung attitude natin sa Diyos. O, keep on seeking God. Katulad yung ginawa ng mga Magi na ito, no? Just imagine, nanggaling po sila sa malayong lugar. Kung ito ay galing sila sa east, palagay natin Persia. No? Persia or Arabia, sabi ng mga scholars, no? Sabi niya, ay it takes around, kumbaga sa it takes around 800 miles, no? Yung distance, parang Mindanao yan, no? So, dito hanggang sa amin. O, kung nakalin mo yun, ay inanuhan namin sa sasakyan, 3 days and 3 nights, no? Magsasakyan. Okay, so, pag nilakad mo yan, ano yung buwan? No? Buwan yung sabi ng iba, ang Panginoon daw, nung dumating na, malaki na daw siya. Nung dumating yung mga Magi, no? mga pantas, malaki na daw siya, mga 2 years old. I don't think so. Kasi, sabi daw they found the baby na manger eh. Eh, baby pa eh. Which means hindi child. Di ba? Hindi child. Baby. No? At saka, kung mga 2 years old na si Kristo, dapat wala siya doon sa Bethlehem. Doon na siya dapat sa Nazareth, no? O kaya nagpunta siya kasi sa Egypt pa. No? Sa Egypt pa siya. No? Okay? Pero sabi yun, doon siya sa Bethlehem. No? Kaya tinuro siya sa Bethlehem. Bethlehem yung kanyang lugar na naipanganak siya. So, ibig sabihin dito, bago pa may panganak yung Panginoon, sinabihan na sila ng Diyos, start going to look for a child. Di ba? So, nag-umpisa sila ng lakad. Di ba? Hindi pa tayo panganak ang Panginoon. Huh? So, dito, makita natin na tawag ito, bago pa ipinanganak ang Panginoon, yung mga ano tawag ito, yung mga pantas ay nag-umpisa na papunta doon sa kinalalagyan ng Panginoon upang siya'y sambahin. Ano kung pinabayan natin sa atin? Ibig sabihin, pag tayo talaga magsamba sa Panginoon, dapat maghanda talaga tayo. Ha? The rest of the week pa lang, ihahanda na natin. Ihahanda natin yung ating puso. Kasi bakit minsan wala tayong gana magsamba? Kasi hindi tayo handa. No? Hindi handa yung ating puso. Kaya parang wala tayong gana magsamba. No? At saka sabihin mo, ay tayo nagsamba. Kasi hindi na nakalabahan yung aking mga damit. Ibig sabihin, hindi ka talaga naghanda. Bakit hindi nalabahan? Hindi na ayos. Okay? So, ibig sabihin dito, hindi natin talaga pinaghandaan na hanapin ang Diyos at sambahin. Katulad sa mga sa pantas ito. No? Now, okay, next. Okay, pangalaw dito, sabi dito, we must confirm all our actions with scriptures. Okay. Dapat lahat ng ating mga desisyon, no? Lahat ng ating mga ginagawa, it must be what? It must be synchronized, no? With scriptures.
it must be in agreement with scriptures. Yung ibig sabihin, no? So kung yung ating desisyon, yung ginagawa natin, ito ba'y kalooban ng Diyos? Then search the scripture. Kung ito ay hindi kalooban ng Diyos na sinasabi ng Biblia, yan ay hindi kalooban ng Diyos. Now, makita natin yung mga pantas, makita natin na sila ay ginabayan na ng stars. Okay? Nakilala na nila ang Diyos, and yet, anong ginawa kanila, no? They saw God through the scripture. Pumunta sila kay Herod kasi alam nila si Herod ay alagad ng Diyos. Yun ang alam nila. Kasi, imagine mo ba naman, no? Yung si Jesus ay ipanganak sa Jerusalem, sa Bethlehem. No? Sa Bethlehem, yung Bethlehem at Jerusalem, that's only 10 kilometers, no? Yung distance. How come si Herod hindi niya alam? Di ba? Kaya yung ginawa ni Herod, tinawag niya yung mga eskriba, mga priest. At doon, binasa ng priest yung Bible doon sa Micah. No? Na sa Bethlehem ng Judea ay ipanganak si Kristo. No? So, ibig sabihin ito ay hindi haka-haka, no? Dahil nanaginip sila, so yun na. No? They must have to, what? Synchronize. They must have to search and seek the scripture. No? Kaya, so buhay natin, no? Halimbawa, nung naginip tayo, kung yan ay taliwas sa sinasabi ng Biblia, hindi ang kalooban ng Diyos. Kahit sabihin mo, magaling yan, magkanta yun. No? That's not the will of God. Kasi yung kalooban ng Diyos, He will never contradict His word. No? Yung sinasabi dito. Kaya, yung hanapin natin. No? Yung word of God. Ano mo? Yung word of God, dapat doon natin, doon tayo yung magutom. No? Hanapin natin ang Panginoon through reading the word of God and meditating. No? The word of God. Okay. May isang matanda, no, na mayaman, wala siyang wala siyang mga anak, no? So walang magmamana na kanyang kayamanan. Minsan, sinuwag siya ng baka. At nakita siya ng parang binatilyo niyang alipin. No? So, tinulungan siya at dinala sa ospital. No? Pagdating sa ospital, sabi ng doktor, I'm sorry, no? Ay mamamatay na siya dahil fatal yung nangyari sa kanya, no? Yung pagkasuwag sa kanya. So, namatay siya. So, ngayon, sino yung magpamana? So, marami siyang mga alipin. Alright? Then finally, yung attorney pumasok sa bahay at sabi ng attorney sa kanya, sinabi ng aking client na kapag siya ay mamatay, ito yung gagawin. Maghanda ng isang biging at upang babasahin kung sa kaninong mana mapupunta yung kanyang kayamanan. So, doon sa biging, maghanda sila, and then may pera doon at Bible lang. Yun lang, no? Pera at Bible, yung nandoon, siya sinasabi na pa, no? Ibig sabihin, yun lang ang pagpilian nila. Isang bundle na pera at isang Bible. Kaya, una-una, yung mga kusinero doon, no? Tinanong, ano yung gusto mo? Pera o Bible? Sabi niya, ano magagawa ko dyan sa Bible na yan? Siyempre, pera. No? Dapat maging wise tayo ngayon. Hindi naman mapakain ng Bible yung aking anak. No? Hindi nila mabigyan ng baon. So, kailangan pera kasi nakasupot eh. No? Punong-puno ng pera. No? Ngayon, yung
Yung mga iba naman, gano'n, pera lahat ang na kayong pinili. Ito ngayon, yung binatilyo, na sabi ng attorney, alam ko mahirap ka. No? So, alam nga naman, piliin mo pa yung Bible. Dapat pera na. Para makaluwag-luwag ka. Alam mo, sagot ng binatilyo? Ito. Sabi ng mama ko, mas kailangan ko ang Bible. At tinuruan kami ng mama ko tungkol sa Biblia, tungkol kay Kristo na nagmahal sa amin. No? At hindi ko ipapalit yung kanyang salita kahit gaano ang kalaki yung pera na inyong ibibigay. No? So ngayon, siyempre sabi ng mga parang gano'n, parang kinutya siya. No? Ano ka ba? No? Ano ka ba? Bible pa pinili mo. Ito na paliwanag na pera. Kung ikaw bumili ng Bible. Alright, no? Pero Bible yung pinili niya. At ano mo? Nagulat sila nung pagbukas ng Bible, may mga sukri pala doon nakalagay. No? At sinabi doon, sa sukri na yun, di ba? Sabi niya, na siya ay magmamana ng 10 beses, no? Na pera. Higit sa kanilang natanggap, yung mga yan, natanggap, no? At, ano ba? Yung, ano yun? Sabi pa doon, sa sulat na yun, sabi niya, lahat na property, mamanahin niya. No? Kaya, ito yung sinasabi natin, no? Sa buhay natin, akala natin, yung makapagpasaya sa atin ay yung pera, yung kayamanan sa mundo. Tandaan natin, kung wala yung salita ng Panginoon, that's nothing. Amen? Mas kailangan natin yung salita ng Panginoon. Ngayon, yung mga tao, walang gana sa salita ng Panginoon dahil iniisip yung pera. Tama? So, habang nag-devotion ka, may bayan darating mamaya. So, kailangan mabenta ko yung aking kotse. So, paano mo makakuha? No? So, yung mind mo, kapag dyan ang mga material things. Tandaan ko natin, ito sinasabi ng Panginoon, sabi niya, my words are spirit and they are life. So, in other words, yung tunay na buhay, yung salita ng Panginoon. Oh? Yung tunay na buhay, yung makapagbigay sa atin ng tunay na kasiyahan, yung kanyang salita. Kasi maraming mga tao sa mundo, na mayaman sila, bakit sila nagpakamatay? Okay. Tingnan natin yung testimony, no? Isang prinsesa na, ano tawag ito? Pinili niya yung salita ng Panginoon at yung Panginoon mismo. No? More than all the wealth ng kanyang ano tawag ito? Yung tatay niya. Ng karya ng Saudi Arabia. Okay. I am 16 years old, and on March 4, 2022, I was supposed to die. I had been sentenced to public execution in Riyadh's Justice Square for the crime of reading the Bible. But Jesus had already stepped into my story long before the executioner's sword was raised. This is the testimony of how a teenage girl, trapped in a golden prison, encountered the living Christ, and how he shattered every chain to save my life. I was born in January 2006, the youngest daughter of Prince Khalid Al-Harthi, one of the most powerful and feared men in the kingdom. My father controlled billions in oil revenue and sat on the king's inner council.
From the moment I drew my first breath, I was surrounded by wealth so extreme it seemed almost obscene. Our family palace in Riyadh sprawled across 75 acres of manicured gardens with fountains that ran day and night even in the desert heat. My bedroom alone was larger than most homes, walls draped in hand-woven Persian silk worth more than luxury cars, a crystal chandelier so massive and ornate it required 6 men to install, and balcony doors that opened onto private gardens where peacocks wandered freely. 24 servants worked in our wing alone, and they bowed their heads whenever I passed, forbidden to make eye contact with royalty. But here's the truth about palaces made of marble and gold. They make beautiful prisons. Despite owning closets filled with couture gowns I'd wear only once, despite having private tutors for every subject imaginable, despite vacationing in Swiss chalets and Mediterranean villas, my soul felt like it was slowly suffocating. I had everything a girl could want, jewels that once belonged to Ottoman queens, technology before it hit the market, access to experiences most people only dream about. Yet every night, lying beneath silk sheets in my enormous bed, I would stare into the darkness wondering why I felt so completely empty inside. The void in my chest grew wider with each passing year, like a black hole consuming everything around it. My Islamic education began the day I turned 5 years old. Every morning before sunrise, while the palace was still dark and silent, my Quran tutor, a stern woman named Sister Fatima, would arrive at my chambers. For 2 hours before breakfast, I would sit cross-legged on an embroidered cushion, reciting verses in classical Arabic, perfecting every pronunciation and memorizing passage after passage. The 5 daily prayers were enforced with absolute precision. Sister Fatima watched my every movement, correcting the angle of my prostration, the positioning of my hands, the timing of each recitation. By age 12, I had memorized half of the Quran. By 15, I knew all 114 surahs by heart. But here's what nobody knew: I felt absolutely nothing when I prayed. The words stumbled from my lips like stones falling into a well. I could hear the echo, but I never heard anything splash at the bottom. While my body performed the rituals flawlessly, my mind raced with dangerous questions. Why does Allah feel so impossibly distant? Why does worship feel like I'm talking to an empty sky? Why is fear the only emotion our faith seems to inspire? These thoughts terrified me because I knew that asking them aloud would bring severe punishment. The religious police, the Committee for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice, monitored even our royal family. They would conduct surprise inspections of our palace, ensuring we maintain proper Islamic conduct. I had witnessed public executions in Dira Square since I was 8 years old, watching as men and women were beheaded for adultery, drug charges, and apostasy. The images haunted my sleep, the sword raised high, the crowd watching in mandatory silence, the blood staining the marble. I was taught that questioning these punishments was itself a sin worthy of death. Girls in my family were treated like precious ornaments, valuable, beautiful, but ultimately powerless. We were polished, displayed, and locked away. Our worth was measured by our obedience, our modesty, our ability to enhance the family's reputation. I often thought that our Arabian horses had more freedom than I did. And yet, I was told repeatedly that this was Allah's perfect design for women, that my submission was worship, that my silence was virtue. As I entered my teenage years, whispers of arranged marriage began circulating through the palace. Wealthy families and other princes made inquiries about me. So yun, ha? So makita po natin yung buhay ng prinsesa na ito, no? So makita po natin na sabi niya, siya ay lumalangoy, sabi niya dito, sa kayamanan. Hindi niya kayang sabihin kung gaano kayaman sila. And yet, sabi niya, deep inside ay mayroon siyang feeling na parang hungkag. Di ba? Feeling of hungkag. Emptiness inside. Kaya makita pala natin,
yung mga karamihan na nag-suicide, no, because of the deep depression, because something wrong inside of them. No? Kasi, bakit naman na nag-suicide na ganito? Ito yung naranasan niya, no? In spite sa mga kayamanan na naranasan niya. Now, at nung gabi na kanyang 16th birthday, maraming mga bisita, no? Thousands yung pumunta. No? 3,000 in fact, no? Yung kanyang bisita, no? So, maraming regalo siya, no? Halos marami naman siyang pera at marami pang regalo. So, hindi niya kailangan, mayroon siyang hinahanap. And finally, yung kanyang, ano tawag ito? Tutor, ng sa English. Yung nagbigay ng it's not sobre, isang book na maliit. At alam namin na, yung New Testament. Sabi niya kanyang tutor, sabi niya, basahin ito sa gabi. Sa Muslim word, possession of Bible means apostasy, or death. So, dangerous. Okay, sabi niya, instead na i-report yung kanyang tutor teacher, binasa niya yung Bible. At habang binabasa niya yung Bible, parang she was drawn to it, no? Na parang yung kanyang damdamin ay gumagaan habang binabasa niya yung Panginoon, no? Yung mga words ng Panginoon, sabi, I am the light of the world. He who comes to me will never see darkness. Ay, sabi ng Panginoon, no? So, yung mga pangako ng Panginoon doon, yun ang nagpapagaan ng kanyang damdamin. So, she keep on reading and reading. And until finally, yung siyempre, nabasa niya doon kung paano yung Panginoon namatay sa krus para sa ating kasalanan. And of course, kahit gano'n, kailangan mag-desisyon pa rin siya. No? At doon siya, kumbaga siya, naggumawa siya ng desisyon na very dangerous. No? The moment na isang Muslim magiging Christian, it would mean death. Alam niya yun. No? Pero, nung gabi na yun, tinawag niya pa rin yung Panginoon. No? Panginoon Jesus, alam ko na ikaw ay namatay sa krus dahil sa aking kasalanan. Tinatanggap kita na aking Panginoon at nagpapagligtas. By that mere words, no? Yun ang nagpabago ng kanyang buhay. So, yung kanyang depression, yung kanyang emptiness, ay nawala, no? He was, sabi nito, no? He was indwelt with the Holy Spirit. Nagbabago yung buhay niya. No? Yung attitude niya, yung mga, yung mga gawa niya. Alright, no? So, ngayon, na-notice no, yung may pagbabago sa kanya. Bakit hindi na siya depressed? Hindi na siya malungkot, no? Iba yung aura niya. Because the Holy Spirit inside of her working. Ngayon, nangyari ay, ganito ko yan, no? Nung na-notice na, mayroong pagbabago, ay tinanong siya ngayon ng tatay niya, no? Sabi niya, anak, parang may pagbabago sa buhay mo. Ano ba nagbago sa buhay mo? At alam niyo po, sinabi nabasa niya sa sinabi ng Panginoon, sabi niya, sino mang ikahiya, no? Sino mang ikahiya ko sa mga tao, ay ikahiya ko rin siya sa aking Ama sa langit. Ang sino mang ay, confess, ipahayag, ay ipahayag ko rin sila sa aking Ama sa langit. No? So, sinabi niya, Papa, totoo po yun na nagbabasa ko ng Bible at ako ay isa ng Kristiyano. So, yung Papa niya na napakapait, biglang, kumbaga yung mga buhok niya, no? yung mga dugo niya, pumula at talagang sobrang galit. Sabi niya, wala nang panito, kundi kamatayan. No?
Imagine mo, minamahal niya na yung sabi ng papa niya, kailangan kang mamatay. So, ito, nung kinulong siya sa isang kulungan, na mataas. Sabi kasi ng sentensya sabi niya, within 12 days, ay pupukutan ka ng ulo. Execution by death. Okay. So yung mama niya, iyak. Yung papa niya, wala din magawa. Nalungkot din, pero wala magawa. Alam niyo po, nung panahon, na yung final judgment, 12 days, na dapat i-execute na siya, pero binigyan pa siya ng another days, 21 days, na mag-recount ng faith niya. Kasi ayaw talaga ng tatay ng nanay niya, namamatay siya. So sabi niya, anak, maawa ka sa amin. Maawa ka sa sarili mo. Just say, sabihin mo na, just one sentence, I don't belong to Jesus, I belong to Muslim religion. Just say that, and it's all fine. Babalik ka na sa magandang higaan, sa mas malaking palasyo, maraming pera, lalamoy ka sa maraming pera. In front of the final judge, sabi ng judge, this is now the final, kasi binigyan siya ng another chance of 21 days to recount your faith. So, nagulat ng judge, kasi binasahan siya na sentensya, sabi niya, your crime is, you read the Bible, and you became a Christian. Alam mo sabi niya, sabi ng judge, is it true? So yung nanay niya sumisigaw, umiyak talaga yung nanay niya, sabihin mo na. Babalik ka na doon sa maganda mong higaan, maganda mong kwarto, 12 bedrooms. Pero nagulat ang lahat kung sinabi niya, sabi niya, I will never recount my faith in Jesus. Sabi niya, He was the only one who gave me life, the true life. Siya lang yung tunay, na nagbigay sa akin ng tunay na kapayapaan, tunay na buhay, tunay na kasiyahan, at mamamatay ako para sa aking Panginoon. So yung nanay niya, nahimatay na tuloy. Kasi i-execute yung death sentence. At alam niyo paano execute? Beheading. Putol ulo. Doon public. So ngayon, pagkatapos doon, nirush na siya doon binigyan siya ng 21 days. Para for execution. Now, the night na isasala na siya sa execution, kasi following day, yung gabi na yun, binigyan siya ng masarap na pagkain. So sabi niya, what's the use of yung dinner, na delicious dinner, then mamamatay ka, so hindi niya kinain. Kahit gaano na siya kasi kinabukasan mamamatay na siya, at 12 o'clock midnight, kasi siguro yung execution, ay gagawin ng mga 5 the morning. Now, ito yung prayer niya, sabi niya, Lord Jesus, I don't want to die alone. I want to die with you, sabi niya. Sabi niya, just fill me with your presence. Yun ang hinihingi niya. I want to die with you. I don't want to die alone. Two o'clock in the morning, dumating si Lord. At sinabi sa kanya na Panginoon, sabi niya, you will not die tomorrow. You will not die tomorrow! Sabi
niya, mark my word. Then, nung mga 2:30, siyempre finally, no? Kasi 5 o'clock, execution. No? By 2:30, bigla niyang narinig yung door. Alam mo, click. No? Basta lang yung door na-open. No? Bigla na-open yung door. No? Tapos, kasi bago siya makalabas, there were 5 doors, no? Na kanyang nalampasan. Yung mga doors na yun, hindi yan basta-basta mga door na parang yung padlock na natin na pwede yung matiluhin, tapos mabuksan. Hindi basta-basta, no? Yan ay computerized. Hindi basta-basta mabuksan yan. No? 5 doors yung kanyang mga... Alam mo, tuwing dadaan siya sa mga doors siya, 4 pa na doors yung kanyang dadaanan. Tuwing dadaan siya sa fourth na door, kasi yung fifth ay nabuksan na. Yung fourth na door ay click ulit. No? Pagka third na door, click ulit. No? Yung mga guards, parang tulog sila. Wala silang no? Parang nahimatay din sila. No? At yung last na door, she was expecting, no? Na pag-open ng door, ay, kasi gano'n alam niya. But she was so surprised, no? At the last door, nag-click din. At finally, paglabas niya, mayroong SUV doon, nakaabang na sa kanya. No? Nakaabang sa kanya, itim na SUV, at may babae na sabi noon, "Come in! Hurry up!" No? Imagine mo, at dinala siya ng Panginoon sa isang safe house na puno sila ng mga Christian. At ito sinabi ng mga Christians, sabi nga, the Lord shows us in our vision na He will save you. He will deliver you tonight. Kaya pala, yung mga believers doon, they were so expectant, no? Yung kanyang pagdating. Kasi nireveal na pala sa kanya ng Panginoon na darating siya. Huh? So, ibig sabihin nito, ganito po ka-costly yung pagbasa ng Bible. O sa ibang nasyon, sa ibang lugar, sa mga Muslim world. Pero sa atin, yung Bible natin, napuno na ng alikabok, hindi pa natin binubuksan. Diba? Hindi natin sinishare. Pag nag-share tayo ng salita ng Panginoon ngayon, hindi naman tayo uhulihin, di ba? Hindi naman tayo papatayin, hindi naman tayo ikukulong. Di ba? Or minsan, siguro ibabas lang tayo. O, katulad sa akin, no? Nag-share ako doon sa aming, ano na ito? Sa aming GC, no? Sa aming grupo sa mga kabats namin, no? Na ng high school. Alam mo, sinabi ko ng isang sinabi ko ng nag-comment daw, sabi niya, Brother Douglas, magbalik loob ka na sa Panginoon. Magbalik loob ka na kay Lord. Kasi ang tamang reliyon, Catholic. Di ba? Ganon. Imagine mo yun, no? Ikaw mo sasabihin ng ganon. Magbalik. Kaya, yung word nila doon is BLT, no? Balik loob sa Diyos. BLT. No, BLT. Mag-BLT ka na. Balik loob sa Diyos. No? Yun ang sinasabi niya sa akin. No? Kasi sinabi ko doon, sabi ko, yung ating katuwiran, kung yung ating katuwiran ay based on our good works, in our own righteousness, that's not enough. No? So, grabe yung no? Kasi yun na kanilang paniwala eh. No? Good works talaga. No? Yung kabutihan, yung paggawa ng mabuti, yung kabaitan, no? Doon ka maliligtas. Hindi yung pagkamatay ni Lord sa krus. No? So, basa ko noon, no? Hindi naman lahat sila nagbasa sa akin, no? Isa lang naman. No?
Pero alam ko pala, kasi parang Catholic defender siya, no? Ganun, no? Well, anyway, so, hindi ako tumitigil, no? Ng pagsisir doon sa aking mga kaklase, no? Kasi ako talaga, pag dumatay yung kaklase ko na hindi ko nabahagi ng salita ng Panginoon, grabe yung aking konsensya. No? Close friend ko ba naman ito, tapos hindi ko na nabahagi na. No? Yung tanong sa atin, how well our Bible is read. Gaano natin binabasa yung ating Bible? Diba? Kaya nga, ngayon, tingnan mo yung aking Bible, no? King James pa ito. I love King James, no? Bakit King James? Kasi gustuhan ko yung sinabi ng Word of God doon sa First Timothy 3:16. Sabi niya, God manifested in the flesh. No? And dwell among us, and He died, no? And He rose again. Pero sa ibang translation, yung ginamit niya doon is He. He lang eh. No? So, hindi siya, no? This is what I like. Di ba? Very, very accurate. Huh? Kaya kung parang mahirap sa intindihan, pero mas ano siya, no? Kumbaga, parang mas lalo pa akong nabibes, no? Kasi direct to the point siya. Huh? Okay, now, of course, ito sinasabi na yung King James na yung basahin natin, no? Pero, ibig sabihin, ito lang yung napusuan ko, na version. No? Yung NIV, yung lumang NIV, no? Mas okay yun. Kasi ngayon, parang hindi nila masaktan yung LGBTQ, no? So, parang inaano-ano nila, no? No? Tingnan niyo translation, no? Hindi direct. No? Hindi direct na maka-hurt daw sa kanila. Eh, yung Bible naman eh. Halimbawa, no? Yung gamot, minsan masakit ko, no? Pero kailangan yung gamot eh. No? Ilagay mo yun, di ba? Ibigay mo yun. Hindi mo pwedeng, lagyan mo natin ng ganyan, patsi-patsi, no? Pero hindi pwede yun. Okay, so next, sunod dito. Sabihin dito, we must worship and love Him of who He is. Now, dito reveal kung sino si Lord. Through the gifts of the Magi. At ano mga gifts? Sabi doon, gold, frankincense, and myrrh. Sabi dito, gold represents Christ, kingship. He is the King of Jews and Lord of Lords. Frankincense, a sweet-smelling resin used in worship, it symbolizes His priesthood and divinity. Now, myrrh, an element used in burial, myrrh represents symbolically death and burial. So, ibig sabihin dito, yung pagkilala natin sa Panginoon, He must be our one. He must be our King. No? Na sinusunod natin. Hindi pwede na tayo sabihin natin kay Lord na Lord siya, hindi natin siya sinusunod. Amen? We can never say to Him, Lord. Kasi yung Lord talaga, ibig sabihin, susunodin mo siya. Amen? Hindi siya maging Lord kung hindi mo siya sinusunod. You are not, He is not our Lord, no? If we don't follow Him, and if we don't surrender to Him, to His will. And then, ano yung frankincense? This represents His priesthood and divinity. Ibig sabihin yung kanyang pagka-Diyos. No? Because He is God, He must be worshipped. Ano mo ibig sabihin worship? Dakilahin mo. Pag dakila, pagdakila. No? Ibig sabihin, make Him something big. No? Worth. No? Pahalagahan mo siya. Sambahin mo siya. Masigit sa buhay mo, higit sa kayamanan mo. Yun mo ibig sabihin ko, no? Of course, sabi ko, our Savior. Ibig sabihin dito, ating manunubos. No?
as our Savior, we must love Him because He loved us. No? He came to die for us. No? And therefore, sabi ito, we must have to what? To love Him as well. No? Ibig sabihin ito, lahat ng gagawin natin dahil sa pagmamahal sa Kanya. Di ba? Wala tayong gagawin na hindi sa pagmamahal sa Kanya. Kung tayo papipiliin, magkita ko yung kanina yung sabi ko, no? Bakit yung plan of princess ay pinili niya na mamatay, no? Iwanan yung karangyaan ng mundo just to follow Jesus. Why? Because alam niya no? Kung paano siya minahal ni Christ, paano siya namatay, no? At yung regalo ni Christ sa kanya, no? Na hindi kayang ibigay ng mundo. Ano yung peace, yung kasiyahan, no? Na kanyang natagpuan sa Panginoon. I tell you, if you want to make a great gift to your loved ones, especially to your children, ito po, that we should say to our children, loved ones, you must have to love the Lord. Because we are created to love Him. With all your heart, with all your mind, with all your soul. Alam mo, ito yung first commandment ng Panginoon. Sabi niya, ituro to sa ating mga anak. Why? Children today, many children today committed suicide because depression. Why depressed? Why? Because they live of not loving the Lord. Diba? Kung minahal ang Diyos, higit sa lahat, you would not feel this kind of feelings. No? You will not be depressed. Amen? Kasi yung mawala ka sa sarili mo No? You are already dead to yourself. Yung iniisip mo, hindi yung self mo, kundi yung Panginoon. Ba't na nagmahal sa'yo? No? So, yung maramdaman mo ay yung kasiyahan, yung pagmamahal. No? Katulad si Juan, kung naalala si Elizabeth Elliot. Ito si Elizabeth Elliot ay nakakilala sa Panginoon at early age. No? Pero nung mga after siguro mga 5 years or 4 years, no? She was yung parang nagiging nagkaroon siya ng sakit na wala na siyang kakayanan na maglingkod sa Panginoon. So, she was so depressed na wala siyang magagawa for the Lord. Until finally, sabi ng isang preacher, sabi niya, lumapit ka sa Panginoon just as you are. Sino ka ba? Ano man yung kalagayan mo, lumapit ka kay Lord. Ano man yung kalagayan mo, just serve the Lord just as you are. Kung ano mayroon ka, no? Just serve the Lord just as you are. So, yun ang niya, no? Ginawa niya, nagsulat siya ng poem. Alam mo anong anong poem na sinulat niya? Yung ating himna na yun ng Just As I Am. Ayun ako naalala yung Just As I Am without wondering. Okay, so, yun, yun ang ginawa niya at itong nagulat siya na itong poem niya ay nag-inspire, no? So marami, no? Maraming tao sinulat ito sa hymns at sabi ito, kumbaga, napakinggan ng billions of people. So, nagbuhos yung blessing. No? Nagbuhos ang blessing sa kanya. At ito ngayon, so, siyempre marami siyang pera, ito niya, marami siyang natulungan. No? Marami siyang natulungan. And then, after several years, ito si Miss Lewis,
si C.S. Lewis. Kilala niya? Preacher, no? Dati siya agnostic. Hindi siya kumikilala sa Diyos, no? Pero, through this hymn, no? He was so inspired. So he became a Christian, he became a preacher. No? So, na-influence na yun si Billy Graham. No? At si Billy Graham, nung narinig itong hymn na ito, nag-inspire sa kanya. At every night na siya ay mag-evangelistic crusade, ito yung pinapakanta niya, ang billions of people came to know the Lord. Just imagine, no? Ito sinasabi natin. Huwag mo sabihin na wala kang naibibigay, magagawa sa Panginoon. Just as you are. Just as I am. Without mumbling, just seek the Lord, and the Lord will use you for His glory. Father God, we thank you and we praise you, Lord, for who you are. Lord, tulungan mo ang aming buhay. Na huwag mong tulutan, Panginoon, na basta na ng Panginoon, na mawala sa mundo ito, na walang saysay. Lord, I pray in the name of Jesus that you use us mightily, Lord, for your glory. Knowing, Lord, without you, we can do nothing. Alam po namin, Panginoon, na sinabi niyo po, Panginoon, that we will receive power with the Holy Spirit shall come upon us, and we shall be witnesses to God. Lord, right now, in the name of Jesus, Lord, help us, Lord, to be your witness to the world that you came on the night of Christmas, oh God, to save us, to save the world, oh God, to save us from our sin, Lord, to experience change, holiness. Hallelujah, Lord God. Salamat. Sa oras ito, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord Jesus, I am coming to you, Lord. Lord, I am returning to you. Panginoon, use me. Gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban. Fill me, puspusin pa ako na yung banal na Espiritu. Maging mga kabataan, manalangin tayo sa Panginoon. Sabihin natin kay Lord, Lord Jesus, salamat po, Panginoon, na kayo po dumating para ako iligtas. Panginoon, kayo po mabuhay sa aking buhay, patawarin niyo ako sa aking kasalanan. Gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name, Amen. Let's all rise for singing our response.
Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father. We're so thankful for your love and for the gift you have given to us this Christmas season, your born in the manger. Thank you for all these offerings offered before you. Bless you and receive. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. Amen. Glory to God. Amen. Amen. Okay, so, ngayong umaga ay, teka, meron pa tayo na birthday? Sige, amit pa tayo ng birthday celebration eh. Si? Birthday nila kanya? Okay, pero birthday pa niya. Si Liz na yun. Habang siya nag-ibig. Tuesday, hindi ko ang sakay sa Alright, okay, sige. Happy Amen. Okay. So, manalangin tayo. Father God, salamat Panginoon sa birthday ng aming mga birthday celebrants, si Ma. Lord, dalangin namin Panginoon, patuloy mo ingatan siya at gabayan. At salamat po Panginoon, paano mo siya pinagaling Lord sa ACL o God, na without overreaching o God. Lord, alam po namin na hindi basta-basta ito nangyayari, Panginoon. But you did it, O God. Salamat po, Panginoon. And even, Lord, sa kay Inye at saka kay Liz, I pray, Lord, patuloy mo sa ingatan, Panginoon, salamat sa kanilang buhay. And Lord, gabayan mo sila patubayan, Lord, sa kanilang pagsasama, Panginoon. I pray na kayo po maluwalhati sa kanilang buhay, Panginoon. At pagkaluban mo sila, Panginoon, ng sanggol, Panginoon, ng kanilang ninanais, O God. At salamat, Panginoon, in Jesus' name, Amen. Okay, so, anniversary. Alright. Sweet as the hours go by. Sweet as the years go by. Jesus is here. Sweet as the years go by. Eh, parang sabi ko, parang uuwi na sila. Kasi, alam mo na nila kakantahan sila eh. Sabi ko, dito tayo kakain ah. Bakit? Okay, Father God, salamat Panginoon sa buhay ni Jana at CJ, ingatan sila, kaya patubayan, covered in the blood of Jesus. Amen. Okay. Meron pa ba tayo mga ibang announcement? Wala na? Okay, so, yung ating sa Tuesday, meron tayong Bible study. Di ba? Bible study tayo Tuesday. Ang kinas to, yun.
Okay, so, yung Thursday kasi pa yan eh, no? Baka, kasi, nasa, sa kayo niya, sa Himpapawid, 55. Ha? So, Tuesday lang tayo, no? Kasama na yung permitting natin doon at sa Bible study. Okay? So, yun, ha? Okay, bago pa tayo, yun, okay, fasting. Huwag natin kalimutan yung fasting. Prayer fasting, no? Okay, and then, ano pa? Wala na, no? So, bago tayo pupunta sa ating nayong, ano yung Pasko? Ano tayo doon? Pasko Pilipino? Pinoy. Pasko Pinoy. Ayun. So, bago tayo pupunta doon sa Pasko Pinoy, muna tayo, no? Ay sa disco. Ha? Sino ang di sa disco natin? Ha? Oh, alright. So, mayroon pa tayong mga 50 minutes, ha? Kaya, alright. Okay, tuloy ka kaya, no? May teka-teka ba dyan? Teka-teka. O, teka-teka. Ayan, no? May pika-pika dyan, no? Ibig sabihin, pika-pika. Ayan, no? Nalampot-lampot lang yan, no? So, habang sasabi siya tayo. Okay, bigyan natin ang pagkakaroon tayo, guys. Meron lang, ibigay sa sa kanya. Maraming salamat po. Gate na po kayo sa Sunday School.